Naglabas ng isang matapang na video si Vice President Sara Duterte na tumutuligsa sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Sa kanyang pahayag, ibinunyag niya ang malalaking anomalya na kinakasangkutan ng ilang kilalang politiko sa bansa. Ayon kay Duterte, hawak niyang matibay na ebidensya laban sa mga ito at ipapamahagi niya sa publiko ang mga detalyadong ulat para sa kalinisan ng pamahalaan. Kinakabahan ang ilang mga politiko matapos mabasa ang naturang video. Ilan sa kanila ay tahimik pa rin at hindi nagbibigay ng pahayag, habang ang iba naman ay tila nagiging mas aktibo sa pagsisikap na linisin ng kanilang pangalan. Ayon sa ilang eksperto, ang hakbang nito ni VP Sara ay maaaring magbunga ng malalim na pagbabago sa politika ng klima ng bansa, lalo na't nalalapit na ang 2025 election. Samantala, umaasa ang publiko na magiging totoo ang mga ipinangako ni Duterte na ilalantad niya ang lahat ng kanyang hawak na ebidensya. Patuloy na umaani ng sari-saring reaksyon sa isyong ito mula sa suporta ng mga ordinaryong mamamayan hanggang sa galit ng mga mambabatas na maaaring sangkot. Malinaw na ang laban kontra katiwalian ay umaarangkada na sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Labas nila sa media na mga testimonya ng mga dinukot nilang mga preso o mga pinakawalan nila, pinalaya, katulad ni Espinosa, katulad ni Garma, na ginagawang pang istorya na kesyo may relasyon may relasyon kay, di ba, si Akop, parang sinasabi niya na pinapaamin niya si Garma na, na may relasyon kay Duterte, Pangulong Duterte. Alam mo, hindi naman cheap ang taste ni Pangulong Duterte. Di ba? Yes, Trollbuster, I'm good. I'm very, very good. Actually, nakapag-manicure na nga ako di ba? Sobrang productive ang araw natin today. Di ba? Nakapagliwaliw ako, nakapag-shopping dollar ako for my rampa. Anyway, yes. Now, this Garma issue na to sa WAD committee niyan, sabi nga ni Spokesari, echo ko lang, mga kababayan, yung mga testimonya na ginawa na mga preso ng mga nakakulong na pinadukot ng WAD committee o WAD na hukom, na umaakto silang hukom, ay hindi po yan ibig sabihin ay totoo. Which is, you all know, the media ay gamit ng bangag na gobyernong ito dahil binibigyan sila ng payola. Majority of the media binibigyan ng payola ni Lisa Tanas. Nakalimutan nyo na ba ang pinakaunang-unang expose ko na pinaayos ka agad yung kitchen dyan sa Malacanang, pinaayos ka agad ang Malacanang, binigyan ng special treatment yung mga media na yan at binibigyan ng, meron pa silang I forgot the name, sa Quezon City na binibigyan sila ng every Saturday pag nagmi-meeting sila ng 20,000 pesos na payola. So, definitely, yung iulat ng media, kasiraan ng Pangulong Duterte, kasiraan ng mga kritiko like me, like Attorney Harry, of course, the Duterte family. So, sabi ni Spokes Harry, hindi porket kung anong sinasabi ng mga kriminal o ng mga kriminal o mga bilanggo na dinukot o pinalabas ng bangag na gobyernong ito, yun na yung totoo. Which is yan ngayon na nakikita ninyo mga palangga. Yung mga kalawang grupo, sila Castro, sila Ontiveros, sila Raul, ayan, basta yung mga makakaliwang grupo na yan. Ang sinasabi nila na ito ay dapat i-present sa ICC yung mga testimonya. Unang-una, mga palangga, hindi na po tayo miyembro ng ICC dahil kumalas na ang Pangulong Duterte dyan. So nakita nyo kung gaano kayo linlangin ang mga Jotang Genemes. At tama ang isang abogadong magaling na si Harry Roque na yung mga testimonya dyan dapat
ang mga piskalya, ang mga piskal o yung mga prosecutor o yung mga hukom natin ay hindi ka basta-basta sasabak dyan nang wala kang certain number of years or X number of years para maging bihasa, para magsalansan sa rules of evidence o sa mga testimonya. Ang nangyayari ngayon, huwad na hukom, yung mga jutang ginemes dyan. Hukom ba sila? Hindi nila trabaho ang manglilitis. Dahil hindi sila abogado, ang bobobo nga eh. Wala ngang mga alam. Tignan mo, ang iba sa kanila, artistang bold star o sexy star. Okay? Wala naman tayong problema sa bold star. Pero yung letter P at saka F, hindi maibigkas. P and F, hindi maibigkas ng chutang ginemes na Fernandez. Itong si Paduano, di ba? Itong si Akop, itong si, di ba nakikita mo, mas mukha pa silang mangchuchukchak, mas mukha pa silang mandurobo sa inaakusahan nila. Sino ba tong mga hinayupak na to na ang pakiramdam nila sila ay hukom? Sila ay kasabwat ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, ni Bangag kasi sila ay binigyan ng malaking budget para gawin ito in preparation sa 2025 election. Tama ba na yan na lang, dapat dyan tayo maniwala sa mga inayupak na yan? Hindi po sila hukom. Sabi ko nga, in the past, kung ganyan pala, na ang tingin nila sila ay mga huwad na hukom, kaysa nagbabayad ang gobyerno, ang taong bayan sa sa Supreme Court, sa lahat ng korte ng Pilipinas, pagbuburahin na lang natin yan, i-abolish na lang natin yung mga Korte Suprema sa buong mundo, okay? Lahat ng korte, wala na tayo. Huwag na kayo mag-practice ng abogasya. Right? Huwag na kayong mag-aral ng abogasya, mga palangga. Dahil pwede ka naman pala manglitis kung ikaw ay dati ka lang bold star na hindi mo mabigkas ang P at saka F. At kung ikaw ay dating rebelding makakaliwa, okay? At ikaw ay ikaw ay pastor na dumidila-dila, ay pwede ka nang pwede ka lang manglitis. So definitely, since last year, sinabi ko sa inyo, ang intention ng bangag na jutang ginemes na gobyernong ito ay pasirain o wakasan ang Duterte administration. Pero hindi yan mangyayari dahil sooner, pag nilabas ni Inday Sara ang video na sinasabi niya na makakapagpatunay kung sino ang nasa likod nitong paninira sa kanya, then baka hindi naabuti ng Pasko si Kuting. Kasi ang dami na talagang galit. Even men and women in uniform. Yung iba dyan, nakikiramdam na lang. So ngayon, mga kababayan, dahil ang gobyerno natin ngayon ay desperado na to stay in power. Wala po silang pakialam. Bakit? Inuubos nga nila yung pera nila. Wala nga silang pakialam na magsinungaling sa 5,500 ghost project nila sa flood control. Okay? So ngayon, yung ginagawa nila dyan, ulitin natin, yung kanilang saga patungkol sa Pogo. Si Marcos Jr. po at si Lisa Tanas, silang dalawang mag-asawa at ang pamilya nila at si Tambaluslos, ang promotor at punot dulo ng Pogo. Dahil sila nakikinabang. Recently, may nakita akong posting. Okay? Sabi, may nag-send sa akin. Ito na ang pinagkakabalahan ng mga walang hiya, mga kababayan, ay tungkol sa Pogo-Pogo na yan. Alright? Ang sabi nga ni Kuting dyan, di ba? Nung kanyang, tawag dito? State of the Nation address. Mula ngayon, wawakasan na natin ang Pogo, wala ng Pogo. Yung pala, ito, pinalitan ito galing to kay SAS. Okay? Ito, pinalitan ng mga gaming operation online. Tapos meron pa silang, nakikita ko yung ganyan sa casino lang eh. Okay? Dito sa Amerika, wala ko nakikitang ganyan. Alright? Ito. Ayan pala, ina-advertise na pala yan nila dyan. Alright? Ayan o mga online gaming. Imagine nyo kung paano naaapektuhan. Ayan, Okada. Yan. Okada bribery.
So ngayon, yaan imagine nyo yung mga artista, yan na siyempre pera-pera lang yung mga yan. Pag binabayaran sila, ipopromote mo yung kanilang mga gaming. So how sad, mga kababayan, etong mga jutang GNMS sa WAD committee na kunyari, concerned sila sa Pogo, ano ba yung offshore gaming na yan? Anyway, ang offshore gaming na yan, hindi naman nakakapunta ang ordinaryong construction worker or isang maestra o isang ordinaryong citizen para mag-game yan. Itong mga online gaming na ito, parang ipinasok nila ng gobyernong ito, ng PAGCOR, dahil kasabwat nga yan. Di ba si Altenco, dahil sabi may aayusin lang, nandyan yan sa book ni Attorney Vic Rodriguez, diba nandito? Parang ipinasok na nila yung casino sa loob ng mga pamamahay ninyo, na kahit 24/7, pwede kayong maglaro. Lingid sa inyong kaalaman, mga OFW, yan ngayon, you know na. Di ba yung inyong mga anak, ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kapatid, ay nahuhumaling dito sa online gaming na ito. At ang iba dito, alam mo, I will tell you something. Meron akong kaibigan, ninakawan siya ng kanyang kasambahay. Paano ang nangyari? Ang kaibigan ko, napakabait nito. Alright? Napakabait niya. So, laging nagka-cash advance yung kanyang kasambahay. Ang sabi, ate, pwede po ba mag-cash advance kasi ganito yung anak ko, ganyan. Nagdadailan. So, hanggang sa lumobo yung utang, tapos nagtataka na yung kaibigan ko, bakit maya-maya ka nag-cash advance? Tapos iba-ibang dahilan. So nalaman niya na nalulung pala dito sa online gaming. This is recently lang. 2 months ago lang actually itong nangyaring itong kaibigan ko. Pinalayas na yung katulong niya kasi pati mga alahas niya, may mga nawawala na hindi niya alam. 'Di ba? Masyado siya nagtiwala for so many years. Yung mabait naman daw, in fairness, nakakausap ko yung kanyang kasambaya. Tapos mga kapalangga, ito yung online gaming na ito, okay? Dahil sa online gaming na gawa ng bangag na gobyerno, sabi ko sa inyo, wala silang pakialam sa kinabukasan ninyo. Wala silang pakialam na lumubog kayo sa utang. Wala silang pakialam kung maging addictus benedictus kayo sa sugal. Kasi ang intensyon nila para magkamal ng pera. Para sila ay may ma-impok sa offshore account sila, pambili ng malalaking bahay, at hindi pambili ng mga designers and everything. So, kawawa talaga kayo mga palangga. Sabi ni Purification, please, yan. Okay. Yan ang nagpapasama sa buhay para sa ikayos ng buhay ng anak kong ito. Dito siya. O, tignan mo si Madam. O, basahin natin to ni Palangga. Basahin natin. Sabi ni Ma'am Purification, please, yan ang nagpapasama ng buhay para sa ikayos ng buhay ng anak kong ito. Ng anak ko ito. Dito siya nag-uubos ng pagsusugal. Ito ang malaki kong problema. Single mother ako at ito ang kinalolokohan ng anak ko. See that? Yan, nakita nyo? Sino po ang may kasalanan yan? Gobyerno. Kung hindi yan illegalize, okay, ng gobyerno, yung online sugal na yan, hindi magkakaroon ng problema si Ma'am Purification. Hindi nagka-problema yung kaibigan ko na ninakawan siya ng alahas, inutangan siya, hindi niya binayaran, ninakawan ng bonggang-bongga hanggang sa pinalayas na lang siya. So nakita nyo, at ang iba pa, nagkakaroon ng crime yun actually. Mabait na yung kaibigan ko, hindi niya kinasuhan, pero yung iba nag-aakyat bahigang panagnanakaw, gumugurgur, di ba, nang-hold up, dahil dito sa online gaming na ito. So ngayon Palangga, yes, thank you. My Perez, thank you so much. Hinga, sabi ni Brendan Kimpan, hirap ng Agba, mafia. Yun na nga, mafia talaga. Lahat na lang dito sa kaya ako, I don't watch the drama nila kasi this is about to destroy Pangulong Duterte para sa 2025 election kasi gusto nilang manatili sa pwesto. Mga Palangga, ulit-ulitin natin, maraming importanteng mga bagay na dapat ayusin ng WAD committee na yan, ng gobyernong ito para sa ikagaganda ng buhay ng Pilipino, ng Pilipinas, pero inuunan nila yung pamumulitika. Paninira kay Duterte, paninira kay Sara, kasi nga threatened sila. Desperado sila na si Inday ay magiging next president.
Sabi ko nga, hindi nyo alam ang maging twist of fate ng Pilipino na baka hindi naabuti ng Pasko si Bangag, pwedeng mag-alsa, ang mga dapat mag-alsa, at pwede rin mag-gurgur si Bangag dahil mukhang malapit-lapit na rin. But anyway, at ang, okay, at ang, Madam, hanapin mo si Harry. Si Harry Roque, nandyan sa Pilipinas, kita mo pa vlog-vlog lang. O baka nasa kuweba. Anyway. Okay. Okay. Good luck and stay safe, sabi ni Palangga. Sir Zorro. Sabi ni Ma'am Purifikasyon, mahal kong Maharlika, ako po ay laging nagdarasal sa inyo, ligtas ka sa kamay ng mga demonyo. Thank you so much po. Thank you so much. Kaya nga, kaninong account ang nagurgor? Dakilang Chimoy. Good morning, Maharlika. Ingat po kayo palagi. God bless from Qatar. God bless your heart. Sabi niya na. So ngayon, ano ngayon? Ano ang gusto talagang pagtakpan? Ulit-ulitin natin. Yung mga issue ni Lisa Tanas na kidnapping, lagi niyo pong i-share yan. Kasi share ko lang, I think yesterday, yung pag-kidnap niya sa 2 bata, ayan, ayaw na ayaw imbestigahan ng Huwad Committee. Diba? Recently, si Barbers, nagsasalta tungkol, yun, magkakasabot sila. Talagang binibaby nila yung mga preso para mag-testify against the Duterte. But good thing, si Richard Gomez ay isang, isa dyan sa Huwad Committee na yan, na nagsalita na during his time, bilang isang mayor ng Ormoc, ay nakita niya yung pagiging successful o pagiging maayos ng kanyang bayan nung panahon ni Pangulong Duterte dun sa war on drugs na ito. Pero itong si Barbers, di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, puring-puri niya, tapos later on bumaliktad. What is the reason about it? It's about money. It's about budget. Kasi habang sinusungal nga lang sila ng budget, sila ay coordinated, fabricated, orchestrated, lahat scripted ang kanilang tirada kay Sara Duterte at sa Pangulong Duterte at sa lahat ng mga kritiko. Kayo ang makakapagsabi na during panahon ni Duterte na sinisira ng Huwad Committee ay mas maayos ang inyong paggalaw even sa airport, mga OFW. Dahil ang pangako ni Duterte, kapag nilagyan nyo ng bala ang mga luggages ng taong bayan o ng mga turista, ipapalunok ko sa inyo. Pero ngayon, nagsibalikan lahat. Ngayon, iba na. Ang mga preso, mga star witness na. Eyewitness na sila. So, yung magandang ginawa ng Pangulong Duterte, gustong burahin lahat at ang bida ngayon, yung mga lumantak ng Sabak at tulad ni De Lima, self-confessed Polboronic, na si Espinosa, ayan, si Garma, ayan yung mga hudas dyan sa Kongreso ng mga kawatan. See that? Sabi ni Vietlo, Madam, okay pa ba magpadala ng Balikbayan box? Alam mo, simula, kung tatanungin mo ako, pera na lang ipadala mo Palangga, kasi uso na nga nakawan sa Bureau of Customs. Simula nang umupo si Bangag, never ever na ako nakapagpadala ng Balikbayan box sa kaibigan o kanino man ng Balikbayan box sa Pilipinas simula nung umupo si Kuting. Dahil may mga nagrereklamo na yung mga box nila ay hindi pa nakakarating until now. Actually, may nag-message sa akin na sobrang dami ng information. Kayo ba? May experience ba kayo? Actually, may tumatawag kanina sa akin na may-ari ng yung Balikbayan box na company. I don't know kung anong balita niya. Ang sabi ni Trollbuster, ninanakaw sa customs ang Balikbayan. Yun nga, ninanakaw ng mga hinayupak na yan. Kung ako tatanungin my opinion, kasi for 2 years, hindi na po, since po umupo si Bangag, hindi na ako nagpadala ng Balikbayan box sa Pilipinas. Pero ako, based on my experience, nung panahon ni Pangulong Duterte, ay wala talagang bagahe ko na nawalan. As in, nung panahon ni Noynoy. Okay, nung panahon ni Noynoy, kasi yung mga anak ko nandiyan pa.
2010, nandyan pa sila noon eh. Diba? So, lagi ako nagpapadala. Lagi may kulang-kulang, warak-warak na. Pero, panahon ni Duterte, isang candy, hindi nawalan ay balikbayan bakso. So, if you ask me kung safe ba, well, palangga, the fact na magnanakaw ang gobyernong ito, kasabwat ni Lisa Tanas, ang mga bangag sa Bureau of Customs, andito po yan sa libro ni Attorney Vic. At mismo yang sila Michael Ma nasangkot sa mga smuggling, mga lahat-lahat na, at sila yung mga tiwali dyan sa Bureau of Customs, mga pala sila Rubio, wala ka ng asan. Kung kaya nilang magnakaw, mga kababayan ng malaki, pag pinagtripan ang box mo, sasabihin ni Rubio, yung container van na yan, ibigay natin kay Lisa Tanas, sigan natin, i-surprise natin sa kanya kung anong laman ito. They don't care. Wala silang pakialam sa inyo. At wala na po silang takot sa batas, wala silang kahiyan. Diyan na lang sa paggurgur ng ating kababayan sa Saudi. Okay. Imbis na ipaglaban ni Bangag, natuwa pa, nakatawa pa, na deserve ng ating mga kababayan. Sabi ni Trollbuster, Rubio at Bakiran at mga smuggler. Ayun na nga, Rubio at Bakiran, yang si Bakiran lalo, kasama yan sa hearing dapat ng Congress. Ayan mga inayo pa kayo. Ayan, Bakiran na yan. Yan, mga smuggling na yan, smuggler na yan, hindi pinapatawag. Bakit? Bakit walang pinapatawag na smugglers diyan sa customs, from the customs, papunta sa Congress and Senate? Kasi yan po ay protektado ni Lisa Tanas kasi negosyo nila yan. Negosyo nila Bangag yan. Negosyo ng kamag-anak ni Bangag. Negosyo ni Michael Ma. Okay? Na pinangalan ng smuggler mismo nung January pa at biglang pinatigil ni Bangag at ni Tambalusos at ni Subiri. Tignan mo, even ang lottery, dyan silang di ba? Ang bida-bidahan yan. Patama ng patama yung mga jutang genimis na yan. Pero tignan mo, nagbida-bidahan si Tulfo dati, di ba? Akala natin exciting part na. Ang sabi ni Tulfo, mayroon akong informante na may ginagamit ang mga PCSO na isang machine na ganito ganyan na din na nag-generate ng numbers. Nasaan na? So kaya nga sabi ko, ang tanong ko kay Tulfo, 1 billion ba ang ibinayad sa'yo? At ganun din kay Coco Pimentel. Silang dalawa ay bida-bida. Wala na. Pero ano ngayon ang tinututukan nila? Duterte. Walang katapusang Duterte kasi they want to destroy the Duterte the administration in the past para sila ay mamayagpag sa 2025. So wag na wag ninyong iboto ang slate ni Bangag. Maging matalino, maging mapagmatsyag. Dahil yung jutang ginimis na si Lisa Tanas kidnapper, dapat nga kayo ang humila dyan palabas ng Malacanang. Dahil sila ang mga kawatan, panagutin nyo sa kanyang sala. Si Bangag, panagutin nyo sa kidnapping issue. And I hope, Inday Sara, ipakita mo na yung video kasi ang part ko, pinakita ko na eh. At dun sa kaibigan natin, initial, letter M din ang initial niya. Huwag na lang muna natin pangalanan. Nabanggit ko na to eh. May hawak ka pang 2 video. Palangga. Pareho tayo ng laban. Ako, tinaya ko na yung alindog ko. Pina-authenticate ko pa yung video. Yung hawak mo, kailan mo ilalabas? Kasi hindi lang po yung video ko ang meron. Si letter M, wag na natin bigyan ng gender muna. Si letter M, okay, meron siyang hawak na 2. Okay? Ngayon ang question ko, kaya nga tinatanong ko din yung kaibigan namin na mga nakakaalam nito, ano ba talaga ang purpose niya? Akala ko ba para sa Pilipino? Pero bakit hindi niya nilalabas yung sabi niyang hawak niya, according to my source? Kung hawak niya yung 2 video, inilabas ko na yung una, kaya nilalabas yung 2. Isasabay ba ito kay Inday? Yung hawak ni Inday? Minsan, nadyojotahan na ako sa mga eksena dahil itong mga taong ito,
na in fairness marunong naman itong taong ito at galit na galit naman din siya kay Bangag. Ang problema kasi baka kasi makausap at bumaliktad. Kasi may mga kakampi tayo na kakampi natin, akala natin kakampi, pero kinakausap na ni Bangag. Recently, is it true na si Governor Hobahib ay kasama, may nakita kong video, kasama na si Anton Lagdameo na isinusuka ng BARM sa pangingialam niya sa eleksyon at inaakusahan siya na interesado o nagnanakaw siya ng multi-billion dyan sa BARM. Is it true na si Governor Hobahib? So I think it's true kasi nakita ko sa video. Sabi ni Skid Row, yun yung masakit. I'm not saying, I don't know, hindi ko pa napanood. Pero ang sa akin lang, di ba sinuspend siya dahil ginipit siya ni Bangag. Ano yung reason bakit all of a sudden magkasama na sila ni Lagdameo? So it's like parang if you can beat them, join them. Kung sa akin, yung pananaw ko, teka muna, sabi ni Hill, yes, LBC ko 5 months before nakarating sa amin sa Davao, as in almost half a year. Sabi ni Hill, kita mo yan. Sa akin lang, ano kaya? Bakit kaya bigla na lang si Governor Hobahib ay in good terms na sa mga Bangag? So it's either natakot siya, baka isuspend siya uli, at talagang tututuluyan siya. Talagang gagawa na naman siya ng kwento, fabricate naman yung crime, magpafabricate na naman ng kaso against him. It's the same thing na panakot ni Lagdameo sa mga taga-BARM. Kung ganyan na siya ay, si Governor Hobahib, na natakot ka, kawawa naman. Magre-reflect yun sa iyong personality na naduwag ka, di ba? Natalawan ka. Kasi di ba, si Governor Hobahib ang nag-facilitate ng pagsuko ni Pastor Quiboloy. Si Pastor Quiboloy, maiintindihan mo. Kasi gusto niyang iligtas yung kanyang mga workers, okay, yung mga kongregasyon niya. Okay, makasama sa kongregasyon. Pero si Hobahib, pwede mo rin siya maintindihan na gusto niyang iligtas yung mga nasasakupan niya. Pero ano yung minimensahe nito? Ano yung ibig sabihin nito? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!